Hayaan natin na maghari ang ating Panginoon sa ating buhay, sa ating kalagitnaan. Kilala niya ang bawat tibok ng ating mga puso, nalalaman niya ang bawat lihim na sugat na meron tayo. Kaya ngayon po umagang ito, hayaan natin na sakupin tayo ng ating Panginoon. Hayaan natin na malinis ang ating mga puso, mabago ang ating mga buhay. Panginoon, pagsama ko yun. Pagsama mo'y tigilan mo. Buhay ko'y hindi
maluwalhati mo sa umagang ito. Linisin mo ang aming mga puso, ang mga karuming kasalanan ng aming nagagawa. Linisin mo ang lahat ng ito, mahadlang sa aming pagsamba. Salamat, Panginoon, sa magpapatawad. Patuloy mo na kami binigyan ng isang pusong dalisay na nagmumula sa iyo. Dalangin namin ang sa itong Espiritong Banal na bumaba sa aming kalagitnaan upang mag-flow, Panginoon, na maranasan namin ang presensya mo at patuloy sa aming pamiminig ng iyong banal na salita ay tumimo sa matabang puso na sa aming mga puso, Panginoon. Kahit salamat, Panginoon, patuloy na pinagkakatiwala namin ang gawain namin ito mula simula hanggang matapos. At patuloy din tinataas din namin ang maghahayag ng salita ni Sister Lia. Patuloy pa itago sa iyong krus, Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan na nagmumula sa iyo. Patuloy mong ipaalala, Panginoon, ang iyong banal na salita na kanyang ipapahayag. At ikaw po, Panginoon, ang magsasalita sa pamamagitan. Salamat, Panginoon, pakabalutan mo lagi ng iyong makapangyarihan dugo ang iyong gawain ito sa aming paligid, sa aming kalagitnaan, at patuloy kinakasawa ang anuman ang mga hadlang na gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan ay patuloy sa iyong Espiritu, Panginoon, na malayo kaisipan, walang interes sa pakikinig ng banal na salita sa kinakaramdaman ng pagkabahagag out in the name of Jesus, in Jesus' name. Patuloy na pinagtatagumpay mo na ang iyong gawain ito sa namin ibinabalik ang mataas na papurit pagdakilan sa salamat sa tanging pangalan ni Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng ating Panginoon para sa ating lahat na walang kahit sino man o anuman ang makakatumbas sa lahat ng kanyang mga ginawa. Kaya ngayon pong umagang ito, sama-sama nating ipahayag ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah!
tayong lahat ay inibig ng lubos ng ating Panginoon at ito ang kanyang sundulang biyaya. Ang ibigin tayo ng walang kondisyon at kahit hindi tayo nararapat. Kaya sa umagang pong ito, patuloy natin awitan, sambahin, ipahayag kung gaano kabuti, kung gaano kalawak, kung gaano kalalim ang pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin. Sa lahat mo ginawa, iyakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap.
Tunay na napakasarap magpuri sa Panginoon sapagkat ang pagpupuri po ay isa pong pribilehiyo at pagkakataon para sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At sa umagang ito po ako ay nagpapasalamat din sa Lord dahil sa privilege na makapagbahagi ng buhay at banal na salita sapagkat ang ating pong pastor at pumuting pastor ay nandoon po sa DRT at meron pong ginaganap po na meeting. So, i-prepare na po natin ang ating mga puso sa umagang ito at ihanda na rin po natin ang mga Biblia, ang ating pong mga notebook, maging ang ballpen, at tayo nga po ngayon ay mag-aral na po ng salita ng Diyos. At sa umagang ito po ay makibukas po tayo sa aklat po ng John 3:16. Ang sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Supurihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. So ang ating topic sa araw na to ay amazing love or sa Tagalog po ay kamanghamanghang pag-ibig. Alam na alam po natin ang John 3:16. Kumbaga, ito po ay napaka-familiar na verse at talagang marami na po ang nakakaalam sa verses na to kahit mga bata pa. Tanungin niyo po yung mga bata dyan, kabisado na po nila yan. Kahit po tulog, kaya po nilang i-memorize yan. Sapagkat tunay nga na ito pong John 3:16 ay ang pinakabuod po ng ating pong Biblia. Siya po yung kumbaga yung conclusion ng Bible. Lang iba nakasentro ang ating po Panginoong Jesucristo. So bakit po kailangan po natin na, bagamat ngayon ay month of love, kaya ito po yung ating topic. So napapansin po natin na sa sobrang familiar ng salita ng John 3:16, para bang narinig na natin ito, para bang wala nang halaga ito sa atin dahil kumbaga familiar na nga po, so hindi na po natin ito nabibigyang halaga. So sa araw na to, hayaan po natin na sa ating pong pagbubulay-bulay at pag-aaral ng kanyang salita ay maibalik po yung dating alab natin, yung dating init natin, nang unang makilala natin ang Diyos, di po ba? Yung first love natin sa Panginoon, nung narinig natin ang kanyang salita. At ganoon din, ang John 3:16 din, kung mapapansin po natin, marami po ang hindi nakakaalam na ito palang John 3:16 ay kay Nicodemus niya po pala ito sinabi. Kasi kung mapapansin natin doon sa umpisa pa lang, di ba, doon sa John 1 hanggang 3, so makikita natin dito na si Nicodemus po ay kaya siya lumapit sa Panginoon kasi nakita niya nga yung mga kamanghamanghang gawain niya. So pag inaral po natin si Nicodemus po ay isa pong Pariseo at isa rin po siyang Hudyo. Kumbaga siya po ay nangangaral ng mga salita ng Diyos. Pero ang kanila pong pananaw at pananampalataya ay kalibas po dahil sa tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya namamangha siya kung bakit ang ating po Panginoong Jesucristo kapag nagtuturo, may kakaibang mga himalang nangyayari. So parang sa kanyang buhay ay may kulang talaga siya, sabi niya. Bakit? Siguro naisip niya, bakit kaya ito kapag ito nagturo, may pagbabago. Pero sa kanyang buhay, wala pong pagbabago. Kaya nga siya yung nagtanong di ba tinanong niya, sabi kasi ng ating Lord na, Ama, sabi niya, hanggat hindi pinanganak uli ang isang, basahin po natin na lang. Sabi niya po dito, sumagot sa Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, ay di ba nga ipanganak na nila ang isang tao, hindi na nga niya makikita ang paghahari ng Diyos. So yun po na sinasabi niya doon na kapag ang isang tao hindi pa born again, hindi siya paghaharian ng banal na Espiritu. So parang kaliwanagan po siya doon, kaya nga po, ay sinasabi niya kasi na noong una nagugulan siya, sabi niya, bakit naman, paano ipapanganak ko matanda, may babalik ba sa tiyan? Tapos paano yun? Pero naliwanagan po siya sa kanyang salita, kaya yun po
kay ano po yun, kay Nicodemo. So balik po tayo doon sa ating pong pag-aaral. Sabi niya nga po doon sa ano po ba yung mga aspects of God's amazing. So, sabi niya po doon sa number 1, yung unconditional love or walang kondisyon na pagmamahal. It's not a merit or performance but rather on His decision love. So, yun po ang ibig sabihin na kumbaga yung isa sa aspeto po ng kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos ay ang unconditional love or walang kondisyon. Sabi niya nga, di ba, doon sa John 3:16 na sa letter A, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya nga ibinigay niya kaisa-isang anak, kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibinigay ng Diyos, the Father gave His Son, sabi niya. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, ang kaisa-isang anak, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin sa sangkatauhan ibinigay niya yun. So, pag sinabing pag-ibig, ano po ba yung mga pag sinabi natin pag-ibig, ano po ba yung makikita ang definition ng love? So, kapag sinabi po sa Greek word ng yung love po pwede pag sinabi kong piliya, ito po yung pag-ibig sa ating kapwa. So, yun po. At ang pag-ibig naman po sa family, sa mga kapatid, at sa mga magulang ay tinawag pong storge. At yung pag-ibig naman po sa opposite sex ay tinatawag din po eros. So ang lahat po ng love na yun po ay sinasabi po natin na selfish. Ibig sabihin, yung pagmamahal nila ay pansarili lamang. Pero pagdating sa Panginoon, yung kanyang love na sinasabi ay ang agape. Agape lang. Ibig sabihin, selfless. At walang unconditional. Walang in-expect na kapalit at wala pong kapantay ang kanyang pagmamahal. At tunay nga na sukdulan ang kanyang pinapakitang pagmamahal sa atin. So, ang kanyang pagmamahal po, sabi niya, ay yung highest love na sinasabi na ibinigay niya sa mga tao, sa sangkatauhan na ibig sabihin lahat ng tao, ito man, tayo man, ikaw man, kahit anong uri ka ng pagkatao, maganda ka man, pangit ka man, maputi, or maitim, at ano pa mang uri, maging sinasabi na Pilipino ka man, or ibang lahi, ay nandoon po ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga, yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay sukdulan kahit na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Bakit po ba? Sapagkat tunay na ang tao ay mayroon pong mga kapangitan. Lahat po tayo ay may mga pangit na pag-uugali, mayroon tayong mga kahinaan, at mayroon tayong mga ugali na talagang hindi karapat-dapat. Di ba pag may mga pag-uugali tayo, halimbawa na lang may kaibigan or anak, di ba? Sa tingin natin kapag pangit ang ugali, kaya pa ba natin mahalin yun? Di po ba hindi? Talagang hindi natin sila kaya mahalin kasi nga po, pangit nga po. Pero sa mata po ng Diyos, katulad po ng inawit natin kanina, yung sukdulang biyaya ng Diyos sa atin, yung kanyang lawak ng pagmamahal, yung kanyang lalim na pagmamahal sa atin, ay mas malaki kaysa doon sa ating mga kasalanan. So yun po, ganun po ang Diyos, yung kanyang pagmamahal. At ito nga ay pinakita niya, sabi niya doon sa Romans 5:8. Ngunit, pinatunayan nga ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. So yun po, kahit po nung tayo'y makasalanan pa, talagang pinatunayan niya na, kumbaga 2,000 years ago pa ay talagang binahal na tayo ng Diyos. Sapagkat, sabi niya nga doon sa salita niya na sa Lucas 8:32, hindi nga ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. So narito po, ang Diyos po ay bumaba mula sa langit para po ang mga makasalanan, ang mga taong naliligaw po ay Kanya pong kumbaga iligtas. Kaya
ang Diyos po talagang ganun po niya kamahal tayo. Hinanap niya po tayo, hindi po tayo ang humanap sa Kanya. Sapagkat sabi niya nga doon sa Romans na wala nga pong matuwid, walang nakaabot sa Kanyang pamantayan, lahat po tayo nagkasala. Sabi niya kahit isa, walang matuwid. Kaya wala talagang lumalapit sa Kanya na kahit isang tao. So yun po yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak. At pangalawa po, yung the Son gave His life. Kung paano po ang Diyos na nagmahal, yung kanina po, yung Diyos Ama po yun yung pag-ibig niya sa atin. Ibinigay niya, sabi niya, ang kaisa-isa niyang anak. So pag sinabi pong pag-ibig, pag sinabi pong pagmamahal, hindi po pwedeng walang pagbibigay. Kapag kapag nagmahal tayo, meron pong pagbibigay. Hindi po ito basta salita, kaya nga yung Diyos po natin, ibinigay niya yung ating kaisa-isang anak. So sabi niya, para nga tayo po ay maligtas. Sabi niya, sa John 8:32, tunay nga na hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo nga po ay maligtas. So, ang Diyos po ang nag-sacrifice, siya po ang handog na inahin. Kumbaga doon sa krus ng Kalbaryo, siya po yung kapalit para po sa ating pong kaparusahan na dapat tayong nagkasala, tayo yung dapat na parusahan. At tulad nga po ng sinasabi doon sa Isaiah 53 na talagang ang tao po ay, ang anak ng tao po sabi niya ay itinakwil at tunay nga na kalooban ng Diyos na siya ay maghirap at magdusa at ang kamatayan ay dapat siyang magbata sa kamatayan para nga po sa ikaliligtas ng mga tao. So para din na kumbaga yung maligtas ang mga taong sumampalataya sa Kanya at magkaroon nga po ng buhay na walang hanggan. So at para hindi lang tayo maligtas, para po ang mga tao ay magsipagaling, kumbaga tayo po kasi ay maraming sakit na pisikal, maging sakit na kalooban, at pinakasakit po ng tao na walang iba po ay ang kasalanan. So sa oras na ito, ganun po yung pag-ibig ng Diyos, di po ba? Sabi niya nga na, yung pag-ibig niya ay gayon na lamang, maging ibinigay niya, nagbigay siya ng buhay para po tayo ay hindi maparusahan at tayo po ay hindi mahirapan. So inako na po yung ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung nag-volunteer na doon. Siya yung nagsabi, ako na lang Ama ang magiging. Kahit po siya walang kasalanan, pero talaga siya imbis na tayo po ay maparusahan. Kaya sa mga oras po na to, kung paano po ang Diyos nagbigay ng buhay, inalay niya ang kanyang buhay sa ating pong mga buhay, bilang response po sa ginawa ng Diyos ng pagliligtas sa atin, bilang po sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa atin, ano po ba yung ating sukli? Ano po ba yung maaring gawin sa Diyos? So hindi naman siguro po natin ibibigay yung, may papayag po ba sa atin na yung mga anak natin ang mag-sacrifice or ibigay? Di po ba wala naman kung gano'n na magulang na magbibigay po ng kanyang pinakamamahal na anak, sapagkat ang ating Panginoong Yesus nga sabi niya ay nag-iisang anak at pinakamamahal na anak ng Diyos. So, ang nais ng Lord sa atin, hindi naman po yung talagang alay, handog, yung ating pong mga buhay. Kapag inaral po natin yung Romans 12 po, di ba? Sabi niya doon, yung handog, yung living sacrifice, banal, at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. So, yun po yung una natin, aspeto po ng God's amazing love. Sa pangalawa po, ay ang unchangeable love. So, hindi nagbabago at walang katapusan. Sabi niya doon, steadfast, never ceasing, does not fluctuate. So, hindi po nagbabago kahit kailanman ang pagbabago, ay ang pagmamahal ng Diyos. Pero ang sa tao po, nagbabago, based din po doon sa mga circumstances na ating pong nararanasan. Kaya po tayo ay makibukas, sabi po doon sa Panaghol, chapter 3, verse 22 hanggang 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay di
nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. So, tunay nga napakaganda po ng sinabi ng Diyos sa kanyang sinalita na kumbaga, ang Diyos po, sabi niya, ay hindi man kailanman nagbabago sa kanyang pagmamahal sa atin. So, kapag inaral po natin dito, bakit po sabi niya panagoy? So, pag sinabi po yung panagoy, ibig sabihin po, nagdadalamhati. Kasi pag binasa po natin yung chapter 1 hanggang chapter 2 po ng panagoy, ang lahat po doon, ang mga taga-Israel, ang mga Juda po ay nakaranas po ng mga pagdurusa, paghihirap, sapagkat po sila ay binihag, kumbaga binihag ng mga Babylonia. Kaya sabi nga nila doon na sila, sabi nga, ay punong-puno ng problema, kalungkutan sa buhay, at napapaligiran sila ng mga kaaway. Kaya sabi niya, hindi na sila makatakas doon. Ganon din po sa ating mga buhay. Tayo man ay nakakaranas po ng mga problema, pagdurusa, paghihirap na kung minsan para bang iniisip natin na kailan ba tayo mawawala ng problema, kailan ba maaalis itong mga problema, puro na lamang problema, puro na lamang pagsubok. So normal po ang mga bagay na yan, na tayo po ay makaranas po ng mga pagsubok. So normal po na tayo po ay magkaroon po ng mga suffering, sapagkat ang mga suffering po na to, minsan po ay sinasabi na based on, kumbaga yung circumstances, kasi di ba, katulad na lamang ng pag tayo po ba ay nagkasakit, di po ba, sabi niya po, hindi lahat ng sakit ay galing sa Lord. Minsan tayo yung may kagagawa nun eh. Kasi di ba, yung lifestyle natin, tapos sinasabi na bawal ito, wag natin itong kakainin, pero tayo pa rin may kagagawan. Kaya nga, minsan, akala natin tayo po ay pinarurusahan ng Diyos, tayo po ay pinahirapan ng Diyos, pero ang totoo po noon ay meron lamang pong mga pagdidisiplina. May pagdidisiplina po sa ating mga buhay. Kaya kapag po tayo ay punong-puno na ng problema, punong-puno na ng pag-alala, at tayo ay minsan nagkakaroon na ng mga depression, anxiety, at kumbaga, tinatanong natin ito sa Panginoon, sasabihin natin sa Lord, bakit Lord? Bakit ito nangyari sa akin? Bakit? Marami tayong pong tanong. At saka sinasabi natin sa Panginoon na tapat naman ako sa iyo, naglilingkod naman ako sa iyo, bakit kailangan mangyari yun sa atin? Kasi yung mga bagay na to, di ba, talagang yung kalungkutan natin, hindi natin ito maiwasan, yung pagdadalamhati. Pag sinabi kasi dalamhati, hindi lamang sa mga namatayan, di ba, doon kasi natin yung ginagamit eh. Pero ang ating pong Panginoong Yesus po ay nagdalamhati. Siya po ay nagdadalamhati kapag yung kanyang mga anak po ay tumatalikod. Kapag yung kanyang mga anak po ay, kumbaga sa Christian, ay nag-backslide. So, ganon din po. Kapag may mga kapatiran po tayo, kapag may mga anak po tayo, nawawala sa loob ng simbahan, at kumbaga malayo na siya sa Diyos, talagang kahit sino po na ang Diyos po ay mapipigati. Ganon din, bilang mga magulang, kapag nakita po natin yung ating mga mahal sa buhay, di po ba yung lungkot, hindi yung simpleng lungkot eh. Ang lungkot kasi simple lang, parang nalungkot ka lang kasi ganito, baka walang pera, nalungkot ka lang kasi may gusto ka, nakakalungkot yun. Pero yung pighati, talagang sa kalooban natin yun. Kaya, hayaan natin na nasa lahat ng mga nangyayari sa atin, sabi ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamali. So, hindi po humihinto ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pagtiwalaan natin ang kanyang pag-ibig. So, yung kanyang habag, sabi niya, ay hindi nagmamaliw. So, ang Diyos po ay mahabagin. Kinakahabagan niya tayo. At kahit na tayo po ay paulit-ulit doon sa ating mga ginagawang pagkakasala, kahit po tayo lumayo ay talaga pong ang pag-ibig ng Diyos ay talagang kakahabagan pa rin niya tayo. Yung ganun po. Kaya, pagtiwalaan po natin palagi yung kanyang kahabagan. At yung kanyang, sabi niya doon sa, ang kanyang katapatay,
diwa babat umaga at katapatan mo'y napakadakila. So tapat po ang ating Diyos. Napakatapat po ng ating Diyos sa kabila po na hindi po tayo nagiging tapat. Tapat po ang Diyos sa ating mga buhay. Tapat po siya sa kanyang mga salita. Kapag sinabi niya yung kanyang pangako, ito ay gagawin niya. Kaya pag sinabi niya, ikaw ay pagpapalain ko, pagpapalain tayo ng Lord. Pag sinabi niya na ikaw ay papagalingin ko, tapat po siya sa kanyang sarili at sa kanyang mga salita. Kaya dapat po ang ating pong pag-ibig, ano man yung mga mangyayari sa ating mga buhay ay hindi rin po magbabago sapagkat ang Diyos po natin ay di nagbabago ng pagmamahal sa atin. Huwag po tayong magbago ng pag-ibig sa Diyos kahit makaranas po tayo ng mga circumstances sa ating mga buhay. At sa ating pong pangatlo po ay ang unbreakable. At sa Tagalog po, hindi matitinag. Sa Romans po, 8:38 hanggang 39, sabi niya po dito, sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, o kahit ang kamatayan o ang buhay, o ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, hindi po natitinag. Sabi nga kasi dito ni Apostle Paul na ang lahat, sabi niya, maging ang pamunuan sa ang kamatayan, ang buhay, at kahit ano pa man doon sa lahat ng nasabi niya, sabi niya, ay walang makakapaghinto, walang makakapagtinag sa pagmamahal niya sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya nga diba, sabi niya doon na sa verse 37, 35, sino nga ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O ang kamatayan? So, hindi po nakakapaghiwalay, sabi niya, sa ating pong mga buhay. Sabi niya, ang kaguluhan ba ay makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Panginoong Jesus? So, hindi po ang kahirapan, ang kagutuman, sabi niya, maging ang mga sakit at karamdaman or kamatayan man ay hindi makakapaghiwalay sa atin sapagkat ang pag-ibig ni Kristo na sinasabi niya doon ay nag-compel na po sa ating mga puso. So huwag po tayong matitinag kapag po tayo may mga pagsubok, lalo na kapag tayo po ay nakakaranas po ng iba't ibang pagsubok. Kaya nga di ba, katulad ng kanina doon na yung hindi na magbabago kahit na tayo ay may mga pagsubok, tayo man ay magkasakit man, tayo man ay dumanas ng mga paghihirap or bilang mga tayo na ay Kristiyano, kahit Kristiyano tayo, nakakaranas po tayo ng pag-uusig. So tayo po ay inuusig ng mga di manampalataya na marami po silang sinasabi against sa atin. Pero hindi po tayo doon matitinag sapagkat nga ang pag-ibig ng Diyos, yun po yung nagtutulak para hindi po meron tayong pag-ibig na nagmula sa Diyos ni Kuya. Minahal tayo ng Diyos. Kaya yung pag-ibig na yun, dapat yun po ang ating pong panghawakan para hindi po tayo tumalikod, hindi po tayo lumayo, or hindi tayo nga po matinag sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. Kaya, kinukonvince dito ni Apostle Pablo sabi niya nga dito sa Romans 37 na tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, ang sinasabi niya po dito ay ang ating pong Panginoong Jesus sapagkat una pong napagtagumpayan na po ng ating pong Panginoong Jesus ang mundong itong ginagalawan. Diba?
ang Diyos po ay nang bumaba dito sa lupa. Siya po ay nakaranas po ng mga paghihirap at lahat ng pag-uusig, lahat po ng sakit naranasan niya po. Ang kanyang physical, emotional, maging ang kanyang mental, at yung talagang buong buhay niya po dahil nga po siya ay namatay. So, ang Diyos po ay nagtagumpay na, sabi niya dito, pinagtagumpayan niya na ang lupang ito. Kaya nga, di ba, sabi niya doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Kumbaga, pinagtagumpayan niya na ang mundong ginagalawan na to. Kaya, ang Diyos po ay more than conqueror. At tayo din po ay mga mananagumpay. So, mananagumpay po tayo. Kaya, wag po tayong matitinag sa mga bagay na mga nangyayari kahit po tayo ay nagdaranas ng mga pagdurusa at paghihirap sa buhay. Kaya patuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon, at patuloy din lamang po tayo magmahal sa Diyos. At ang sunod po ay ultimate love. Sabi po dito sa Efeso 5, verse 2. Ito ko na lang basahin. Dahil sa mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong handog sa Diyos. So, ano po ba yung sinasabi dito ni Apostol Pablo? Ang mamuhay tayo ng may pagmamahal. Ito po yung ultimate or walang kahatulan na sinasabi po dito. So, sabi ng Panginoong Jesucristo na, sabi niya mamuhay. Ang mamuhay tayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. So, maging katulad po na tayo ni Kristo sa pagdating po sa pagmamahal. Sabi niya, kailangan po natin na mag-walk with love. At ang ating pong Panginoong Jesucristo po ang siyang ating Ama, at siya po yung ating Ama na nauna po na nagmahal. At tunay nga na bilang tayo'y mananampalataya, tayo po ay kanyang mga anak. Kaya po dapat tayo, sabi niya na, tayo po ay tularan natin yung pagmamahal ng Diyos na ginawa niya sa atin. Sapagkat ang nais ng Lord ay ang pamumuhay na katulad niya. So paano po tayo mamumuhay na may pagtulad sa pagmamahal ng ating pong Panginoong Yesus? So ang source po ng pagmamahal ay ang ating pong Panginoong Diyos. Si Christ po ang source po ng pagmamahal na pinakita niya nga, di ba? Pinakita niya yon doon yung pagmamahal niya ay pinakita niya doon ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, na ginawa niya na yung unconditional love niya. Kaya pagdating po sa pagmamahal, sabi niya, ay talagang hindi pwede na wala tayo pong ibibigay. So ang pag-ibig po ay wala pong dapat po tayo ay nagpapakita. Kaya kailangan po natin na tayo po, sabi niya, ay mamuhay ng may pagmamahal sa Panginoon. Tularan natin po. Di po ba, sino po ba ang Lord? Sa tingin po natin, sino pa po ba ang Lord? Di ba? Ang Lord, ang Diyos po ay ang Diyos po ng pag-ibig, at makikita po natin ang lahat ng katangian sa Kanya na hindi lang siya Diyos, siya ay mabuting Diyos, siya ay mapagbigay na Diyos, at siya po ay Diyos na talagang yung love na makikita natin doon sa sinasabi niya doon sa Korinto, di ba? Yung mapagtiis, mapagtiwala, at mapagtiyaga hanggang wakas. So, ang nais ng Panginoon ng pag-ibig ay yun nga, na tularan natin ang Diyos. Kaya, bilang kumaga tayo na yung mga Christian na nagkaroon na tayo ng relasyon sa Panginoon, nakilala na natin ang Diyos, at tunay nga na natanggap na ang banal na Espiritu na nananahan sa atin ay naroon na sa atin. Kaya,
sa ating pong mga buhay. Naway makita, sabi niya makita, kung paano si Kristo nagmahal. Ganon din po sa ating mga buhay. Kaya ang pagmamahal po ay, na sinasabi dito ay talagang kung paano nananahan ang banal na Espiritu, tayo po ay ganon din po tayo kikilos, ganon din tayo magsasalita, at ganon din po tayo nakikita sa atin. Kumbaga si Christ ang makikita sa atin. Kaya dapat po natin natularan siya. At saka ang ating pong Panginoong Jesucristo po ay mapagbigay po siya sa lahat ng bagay. Kaya yung kanyang pagbibigay, di ba, sa ating pong mga buhay, ganun din po ba tayo? Pag may mga kapatid tayo na mga nangangailangan, kapag may mga kapatid tayo na dapat tulungan, binibigyan ba natin sila or tinutulungan ba natin siya? So yun po, yun po ang nais ng Panginoon na tularan natin. Kasi nga, ang Diyos po ay ginawa na yun. Kumbaga, ginawa niya na yun sa atin. Kumbaga, parang gagawin din natin sa ibang tao. Di ba, halimbawa, ang Diyos po ay punong-puno ng pag-ibig or siya ay sinasabing patient. So, pag patient po, dapat po is patient din tayo. Kaya, bilang mga magulang, di ba, bilang tayo ay mga magulang, ako kasi pansin ko pagdating po sa patient, pagdating po sa pagmamahal, talagang sobra tayo sa mga anak, di ba, yung ating patient ay napakahaba. Kasi pansin ko yun kapag nagkamali yung anak ko, kapag yung may mga ginagawa sila na mga parang sa tingin natin di maayos, pero kahit paano, nandoon palagi yung ating patient. Kumbaga yung malambot ang puso natin. Palaging parang hindi natin kayang magalit, hindi natin kayang tiisin ang ating mga anak. Pero pagdating po sa mga asawa, iba na po yung usapan. Iba po yung ating nararamdaman, di po ba? Parang mabilis tayong magalit. Ganon din po kami sa isa't isa Pagka-asawa na nagkamali, parang yung patient natin parang nagkukulang. Hindi katulad sa pagmamahal. Parang ganon din po ang Diyos sa atin, di ba? Yung Diyos natin ganyan palagi sa atin. Yung patient niya sobrang haba, na kahit na paulit-ulit, kahit na parang sobrang-sobra na sukdulan na tayo sa ating pagkakasala, nandoon palagi yung patient sa atin, ng ating mga magulang. Kaya dapat po na tularan din natin ang ating Diyos, na pagdating po sa iba ay dapat po yung soft po yung ating mga puso, malambot po yung ating mga puso, na talagang makikita po talaga yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi yung pagmamahal kasi hindi naman talaga yung pinapakita, pinapakita. Talagang ginagawa natin ito, galing po kasi ito sa ating mga puso na ginagawa natin. Kaya yun po na kailangan po natin na mabuhay po. So yun po. At saka yung last po natin pong pag-aaralan po ay last number po ay ang universal love or walang limitasyon na pagmamahal. Sa 1 John po, sa 1 John chapter 4 verse 8 to 10, 1 John. Ang sabi niya dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay
sa pamamagitan niya. Ito nga ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para napatawad ang ating mga kasalanan. So yun, sabi niya, ang Diyos po ay pag-ibig. So, ang Diyos po ay pag-ibig at tunay nga na ang hindi kumikilala sa Diyos, sabi niya, ay ang hindi umiibig sa Diyos ay hindi kumikilala sa Diyos. At yun nga, ang Diyos po ay pag-ibig. So, ang Diyos po natin, sabi niya, ay pag-ibig. So, pag sinabi nga po talagang Diyos, yun po, pag-ibig, yun talaga yung kanyang characteristic. Ang characteristics ng Diyos is perfect love. Siya po ay Diyos na, siya po ay just. Makatarungan po ang Diyos. At higit sa lahat, ang Diyos po ay holy. Kaya sabi niya nga dito na sa verse 9 na hindi inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So ang Diyos po ay sinugo niya po ang ating po kaisa-isang anak upang tayo sa pamamagitan ni Christ magkaroon tayo ng buhay. Kaya noong tayo po ay nakakilala sa Diyos, noong po tayo ay sumampalataya sa Diyos, nagkaroon po tayo ng sinasabi yung buhay, yun po yung na-born again po tayo. Kaya meron na po tayong relasyon sa Panginoon. So nagkaroon na tayo ng pag-ibig. Kaya hindi sinasabi na, hindi niya sinasabi doon na ang totoo, ito nga ang pag-ibig na hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo nga ang iniibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang tayo ay maging handog para sa kapatawaran ng kasalanan. So, natuto lamang po tayong umibig dahil ang banal na espiritu ng Diyos na nananahan sa ating mga puso ay naroon. Kaya tayo po ay marunong na pong magmahal. Dati po hindi po tayo marunong magmahal. Kaya ang Diyos po ang unang nagmahal sa atin. At dahil sa kapangyarihan ng Diyos na pagmamahal na dumali sa atin, naroon na po yung ating pag-ibig sa Diyos. Kaya tayo po ay nakakaibig na sa mga taong hindi kaibig-ibig, kahit yung mga taong hindi karapat-dapat, natutunan na po natin silang mahalin. Dahil nga, kumbaga, yung pag-ibig ng Diyos ay bumubukal na sa ating mga puso. So, yun po yung nais ng Lord doon na yung pag-ibig ng Diyos na natutunan natin. Na naway, ganun din yung pag-ibig na makita sa atin. Na naway, ang pag-ibig na ito ay maipadama din natin sa ating mga mahal sa buhay, hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay, sa lahat ng tao na kahit hindi kaibig-ibig. Kaya sa mga oras na ito, hayaan po natin na ang lahat po natin na ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo ay atin po itong pahalagahan. Hayaan po natin na ang lahat ng mga ginawa ng Diyos sa atin na pagmamahal ay atin din itong matutunan. Bakit po ba? Kailangan po natin, sabi doon, sa number 1 po, kailangan po natin na yung love, yung pag-ibig ng Diyos, kailangan po natin ibigin ang Diyos na sa buong pagkatao, kailangan po natin na mahalin ang Diyos. Bakit po kailangan natin mahalin ang Diyos? Sapagkat siya lamang ang tunay na nagpakita ng totoong pagmamahal. Siya lamang ang tunay talaga na nagmahal sa atin ng walang kapantay at kumbaga walang kondisyon. Kaya sabi niya doon sa aklat, di ba na ibigin natin ng buong puso, bibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. So, kailangan po natin na ang ating buhay po ay ialay po natin sa Diyos. Kailangan po natin ng ating pagkatao ay talagang ihandog natin sa Panginoon dahil ang Diyos po ay naghandog din sa atin ng pagmamahal. Ito po yung dahilan kung bakit po ang tao ay nilikha, kung bakit ang tao ay minahal ng Diyos para po tayo ay magbigay din po, maghandog din po ng pagmamahal sa ibang tao. Sabi niya doon sa number 2, treasure Jesus above all things. So, bigyang halaga natin ang ginawa ni Kristo sa Calvary. Bakit po kailangan natin itong bigyan ng halaga? Sapagkat kumbaga, wala nang ibang pinakamagandang regalo ang binigay ng Diyos sa atin kundi si Christ. Ang ating pong Panginoong Jesus lamang po yung natatanggap natin ng mga pinakamagandang regalo. So, hindi po yung mga yaman dito sa mundo,
Hindi po yung mga material, hindi po yung karangalan, at hindi rin po yung kapangyarihan na narito sa lupa. So yun po, kaya sabi niya, pahalagahan natin to, di ba? Kapag pinahalagahan natin ang Diyos, sabi niya doon sa Matthew 6:33, na pag-imunan niya ang katwiran at kalooban ng Diyos. So ang Diyos po magpupuno sa atin. Ang Diyos po ang magdaragdag ng lahat ng ating pangangailangan. So, pahalagahan natin po ang Diyos. Pahalagahan po natin yung ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi, minsan di tayo aware doon sa ginawa ng Diyos doon na pagliligtas sa atin, na talagang, kumbaga tayo ay namumuhay na parang nabubuhay para sa sarili, pero hindi natin naalala na meron palang Diyos. Meron palang Diyos na naghirap. Meron palang Diyos na nagbigay, nagpahalaga sa buhay natin. At kailangan din po natin na sumampalataya sa ating Panginoon. Bakit po dapat tayong sumampalataya? So, mahalaga po yung pananampalataya natin sa Panginoon sapagkat ito po ay kumbaga greatest na oportunidad. So, hindi po lahat ay naniniwala sa Panginoon. So, kapag tayo meron pananampalataya sa Diyos, na ibig sabihin pinagkatiwala natin ang ating buong buhay, ay hindi po tayo nagkakamali. Kasi yung ginagawa po natin ay ibinigay natin na ang Diyos na nagbibigay ng magandang buhay sa atin. Kumbaga yung plano ng Diyos sa buhay natin, yung masaganang buhay na pangako niya, ay ito yung mararanasan. Kaya mahalaga po na ating pong sampalatayanan ang Diyos. At yung number 4 po, sabi niya, kailangan po natin na pasalamatan ang Diyos. Thank God for eternal life. So pasalamatan po natin yung kaligtasan, di ba? Wala naman pong ibang pwedeng magligtas, kundi ang kaligtasan po ay galing talaga sa Panginoon. Kaya atin pong itong pasalamatan, hindi lamang po mga bagay na mga dito, katulad ng, naalala kasi natin palagi yung thank you Lord sa achievement, thank you Lord sa pagkain, di ba parang paulit-ulit. Thank you Lord sa mga biyaya, sa pagsama, sa pag-ingat. Pero nakakalimutan natin na mayroon palang pinaka-dakilang pasasalamat natin kay yung kaligtasan. Kaya dapat pasalamatan natin ang Diyos at papurihan sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi di po ba kapag sinabing kaligtasan, meron na po tayong assurance na kapag dumating ang ating pong Panginoong Jesus, di po natin alam talaga kung kailan darating yung Panginoon na pag dumating siya, alam na natin po kung saan po tayo pupunta at may kaligtasan nga po tayong sinasabi na mararanasan. Kasi kapag hindi po tayo naligtas, siyempre po automatic doon tayo sa kapahamakan. Kaya dapat po natin pasalamatan ang Diyos kasi meron po tayong peace. May kapayapaan na po dito. Dito pa lang sa lupa, alam na po natin. Kasi di rin din natin alam kung kailan tayo kukunin ng Lord, di ba? So pag namatay tayo, o pag hindi dumating si Lord, una tayong mamatay. At least ligtas na tayo. Kaya dapat po na lagi po nating pasalamatan, Lord, sa araw-araw na buhay. Kahit anong mangyari sa atin, hindi na po tayo natatakot kasi ligtas. Kasi wala naman po talagang pupuntahan ng tao. Lahat po tayo mamamatay. Ang pinakamahalaga talaga po doon sa buhay ng tao ay ang kaligtasan. Kapagkat yun po talaga yung ating pangalawang buhay. Eternal life na po yun. Dito po sa lupa, lang po, temporal lang ating mga buhay. Kasi doon po talaga ang ating buhay. Yung magpawalang hanggang buhay na wala nang paghihirap, wala nang pagdurusa, wala nang kagutuman, wala nang mga lahat. Kumbaga, ang kasayahan lang, kaligayahan, na makasama natin ang Diyos, makapili natin ang Diyos sapagkat yun naman talaga yung ating pong tahanan. Ganun po talaga dinisenyo ng Diyos ang buhay natin. Kaya sa ating pong mga buhay, magpakatatag po tayo sa ating pag-ibig. Huwag po tayong matitinag kahit may mga problema. At huwag din po tayong magbabago sa Diyos sapagkat ang Diyos na po natin ay tapat sa ating mga buhay. So sa ating pong conclusion na po ako, sabi niya doon sa the love of God is love that surpasses all human knowledge, designed to be received, experienced, and shared. So
So sa Tagalog po, ang pag-ibig ng Diyos ay isang pag-ibig higit sa lahat ng kaalaman, dinisenyo upang tanggapin, maranasan at ibahagi. Sabi po dito sa Efeso 3:19, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng ating Diyos. So, ito po yung panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na kumbaga sana naway maunawaan, kumbaga maabot ng kanilang pag-iisip ang pag-ibig ni Kristo. Kasi di po ba, parang kung sa atin ba, parang ang hirap naman talaga, di ba? Parang ang hirap gawin, pero kapag pag si Kristo naman talaga kasi nananahan sa atin, hindi na yun mahirap eh. So yung katangian, sabi niya, yung fullness ng Lord, yung katangian ng Diyos, na punong-puno ng pag-ibig ay naway. Ito yung sabi niya dito, na naway, mapuspos sila ng buong katangian ng Diyos. Di po ba ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig? So yun ang nais ng Lord na mapuno tayo ng pag-ibig, mapuspos tayo ng pag-ibig, at maghari ang Diyos sa ating mga buhay, pagharian tayo ng pagmamahal ng Diyos. At naway, ang Diyos nga ang maghari sa ating mga buhay. Sabi kasi dito ng Lord na yung lahat ng kaalaman, ang nais ng Lord, sabi niya ay, yun nga po, natanggapin natin yung pagmamahal ng Diyos at maranasan natin. So, matatanggap lang talaga natin ang Diyos kapag sumampalataya tayo. Matatanggap lang natin ang pag-ibig ng Diyos kapag in-accept natin si Lord. So, meron na tayong pag-ibig. At talagang kapag hindi natin tinanggap, hindi natin yun siya mararanasan. So, mararanasan lang din natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo nga po ay nakaalay sa Lord, sumampalataya sa Kanya, at tunay nga na ang lahat ng bagay na ito ay dapat nating ibahagi. So, i-share natin. Sabi niya doon ba, yung lahat ng kabutihan at katapatan ng Diyos, yung lahat na ginawa ng Diyos doon mula sa krus ng Kalbaryo, pinakita niya ang pagmamahal na talagang hanggang kamatayan, naway, sabi niya, ito ay ating ding i-share. Kumbaga sabi niya, kailangan po natin na mag-share, ang mag-care din po ng ibang tao. Kailangan po natin na i-share yung kaligtasan sa ibang tao para maligtas sila. Kaya nga, di ba mayroong Great Commission na sinasabi? So, di ba, tayo nga po ay mga anak ng Diyos, mga disciple, mga disipulo, na sabihin, tayo po ay humayo para ituro natin, sabi niya, ituro natin yung salita ng Diyos at bautismuhan sila sa pamamagitan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. So yun po ang talagang disenyo ng Lord. Mula sa atin ang pag-ibig, mula sa atin ang pagmamahal, tayo po yung gagamitin para maabot po, maranasan din ng mga tao ang kaligtasan at maranasan din ng mga tao, lalo na yung mga hindi mananampalataya, ang kaligtasan. So yun po talaga ang nais ng Lord na ipabatid. Kaya minsan po, katulad ng sinabi ko sa kanina, yung John 3:16 po, parang pamilyar na, pero na isa sa buhay ba natin? Nangyayari ba sa atin? At nagagawa ba natin ito? Kasi kapag tinignan natin, grabe, yung pag-ibig ng Diyos, di po ba sa atin? Yung pagmamahal, kapag binalikan natin yung krus ng Kalbaryo, talagang hindi mawawala yung pag-ibig sa atin. Mangingibabaw at mangingibabaw palagi yung pagmamahal sa atin. Kahit tayo ay humayo, para aalala pa rin natin yung pag-ibig ng Diyos na pinakita. Kasi wala ka pong katumbas yung pagmamahal ng Diyos sa atin. So sa atin na po tayo, sa conclusion na po, sabi niya dito na, let us imitate Christ's love. At sabi niya doon na sa 1 John 3:16, dito na po ako magwawakas. Sabi niya po dito sa 1 John 3:16,
Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. So yun po, ang Diyos po ang unang nag-alay ng pag-ibig sa atin. Kung paano niya po inalay yung buhay, nagsakripisyo siya, gawin din po natin ito para po natin tayo po ay nakapagsukli po sa ginawang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Gawin din po natin ito sa ating kapwa. Gawin po natin kung paano po ang Lord nagpakita, nagpalamalas, na nagbigay ng lahat, nagpakita ng kabutihan at katapatan sa ating buhay. Ipakita din natin ito sa ating po mga kapwa. Kaya sa umagang ito, naway ang John 3:16 ay bigyan po natin ng pahalagahan. Naway ibalik ng Lord. Ewan ko po kung ba't ako naiyak. Kasi po, habang po ngayon, pinaparanas po. Kasi po, habang ito po ay akin pong inaaral. Sabi ko, Lord, parang hirap naman aralin. Parang walang pumapasok. Sabi ko, Lord, huwag mo lang ilagay sa isip ko, sa puso ko. Kaya marami pong mga pangyayari ang pinaranas ng Diyos. Sabi ko, Lord, ito na pala yun na ibig mong sabihin na pag-ibig. So, kasi minsan tayo ay nanlalamig sa ating pananampalataya. Minsan tayo ay nawawala ng ganang maglingkod. Minsan nawawalan tayo ng ganang gawin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Lord. Kaya yun po yung nais ng Lord sa ating mga buhay na talagang ibalik po natin ang Diyos sapagkat ang pag-ibig ng Diyos nga po ay kamangha-mangha. Kaya kapag ginawa po natin ito, ang Diyos po, sabi niya doon, kapag naghasik tayo, sabi niya, ng salita ng Diyos, tayo po ay aani rin ng pag-ibig. So, yun lamang po. Tayo po ngayon ay tumayo at manalangin. Awitin po natin yung power of love. Lord, I come to you.
Pagpalain mo rin, Lord God, ang iyong mga anak na naririto. Ang lahat po, Panginoon, Lord, na may mga sakit karamdaman. Kayo, Lord, Panginoon, ang magpagaling. Kung sila man, Lord, ay nakakaranas ng mga ano pa man mga sakit, Panginoon, sa pisikal, dalangin ko, Lord, ang iyong kapangyarihan ng pagpapagaling mula doon, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Idaloy mo po, Panginoon, ito sa aming buhay. Anong mga sakit, Lord, sakit ng kalooban, sakit ng mental, Panginoon, na walang, Panginoon, Lord, ng kapayapaan, maging ang mga kaguluhan, ay idaloy mo po, Panginoon, ang pag-ibig mo na siyang mag-ayos, na siyang tumulong, na siyang sumako, upang, Lord, maging matanggap
isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon naman po yung dadako na tayo sa gawain nating pagbibigay. Ngunit bago po ang lahat, tanungin ko muna kayo, napagpala po ba ang bawat isa? Para mahina po ata, napagpala po ba tayong lahat? Amen. Hallelujah. So, bago po ang lahat, tanungin nyo nga po, ay sabihin po muna sa inyong mga katabi, sabihin nyo, God loves you. Ayan. At ngayon naman po, tanungin nyo sila, do you love God? If so, if yes po ang sagot nila, will you give even if you don't have anything for yourself? So, ang ating Panginoon po, ibinigay ng buong buo ang kanyang buhay para sa atin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at bayaran ito. Ngunit, para po sa atin, ano po kaya yung mabibigay natin in return sa ating Panginoon? Sa bahagi po ng pagbibigay, hindi naman po, kung titignan po natin, dito po tayo minsan nahihirapan. Hindi po lahat ay nahihirapan dito. Ngunit marami ang nahihirapan dito. Dahil pagdating sa pera, practically speaking, mahirap talagang kitain ang pera sa atin sa kasalukuyang panahon. Gayon din, meron tayong panghihinayang o pag-aalinlangan na Lord, ito na lang yung last money ko. Ito na lang po yung meron ako ngayon. At ibibigay ko po ito sa inyo. Yun po yung minsan natin naiisip, di ba? Pero may kukwento po ko sa inyong isang kwento mula sa Biblia na bagamat siya ay isa ng dukha, siya ay mahirap at walang-wala na sa buhay, ibinigay niya pa rin yung kahuli-hulihan ng salapi dahil napagpala siya ng ating Panginoon. So makibukas po tayo sa Luke 12, verse 41 to 44. So, ang sabi po dito, naupo si Jesus sa tapat ng kabangyaman ng templo at pinagmasdan kung paano naguhulog ang mga tao ng kanilang handog na salapi. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang dukhang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing katulbas ng isang pera. Tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng mga naghulog sa kabangyaman, sapagkat lahat ay nagbigay mula sa kanilang kasaganahan, ngunit ang babaeng ito, sa kabila ng kanyang kahirapan, ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan. So purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. So kung kikilalanin po natin ang bawat mga karakter sa storya ito, meron pong 2 nilarawan ang ating Panginoon Jesucristo, yung mga mayayaman at yung dukhang babaeng balo. So yung mga mayayaman po, nagbigay sila ng marami kasi yung hulugan po ng tithes nun, isa po yung box, tas kung ano yung ihulog mo, maririnig yun. Di ba mga barya-barya? So maririnig yung tunog nun pagka naghulog ka. And then naririnig, ang daming hinuhulog ng mga mayayaman. Ngunit mas pinansin ng ating Panginoong Jesucristo yung binigay ng 2 babaeng balo. Sa English version po, ang binigay doon ng babaeng balo ito ay 2 copper coins. So 2 copper coins lang po yung binigay niya. Kung titignan po natin, sa pera natin ngayon, 25 yung binigay niya. So 25. And then, kung kikilalanin po natin ang babaeng balo na to, una, siya ay dukha. Pangalawa, siya ay balo na. Ibig sabihin, wala na po siyang asawa, wala na siyang kasama sa buhay. At kung papansinin po natin, mag-isa siya nung pumunta siya sa templo ng ating Panginoon. Ngunit, higit sa lahat, makikita natin na bagamat yun ang kanyang kalagayan, nagbigay siya para sa ating Panginoon. So, siya ay dukha, siya ay balo. Siguro kung iisipin po natin, siguro wala na siyang kasama sa buhay, magkaliit lang yung kanyang kinikita. Pero sabi ng ating Panginoon, dahil binigay niya ang buo niyang kabuhayan, mas higit pa ang binigay niya kaysa mayayaman. So, dalawa po yung makikita natin dito. Kung paano nagbigay ang babaeng balo sa kabila ng kanyang kahirapan at yung puso niya na magbigay sa ating Panginoon sa kabila ng kanyang kalagayan. So, dito po makikita natin na yung babaeng balo na to, hinangaan siya ng ating Panginoon, hindi dahil dun sa binigay niya,
Bagkus kung paano niya binigay yun na bagaman siya'y mahirap, siya'y dukha, ibinigay niya pa rin po yun ng buong buo sa ating Panginoon. Sabi po sa Jeremias 17:7, mapalad ang mga tao sa Diyos lamang nagtitiwala at sa Kanya umaasa. Kung papansinin po natin, kung tayo pinagpala ng lubos at nasa atin ang lahat ng yaman, hihingi pa ba tayo sa ating Panginoon? Mananalangin pa ba tayo na pagpalain niya? Pero ito naman po yung pangako ng ating Panginoon. Sabi po sa Psalms 37:25, sabi po doon ni Haring David, wala pa akong nakita sa aking talang buhay ng mga tapat na lingkod ng ating Diyos na naghirap at na malimos. At maging sa Matthew 6:34 po, sinasabi ng ating Panginoon, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Marami ng problema ngayong araw, ito na lang po yung ating problemahin. At yung bukas, ang Diyos na po ang bahala. So meron po tayong 3 types of giving. So meron tayong tithes, offering, and pledge. So yung tithes po, sa Hebrew, ito po yung 10. So sa Old Testament, ito po yung ika-10 na bahagi ng kanilang mga naani, yung kanilang pong mga nakukuhang yaman. So sa kabuuan po yun. Pero sabi po sa Leviticus 27:30, the tithes is for the Lord and is holy. So ito po ay para sa ating Panginoon. Ito po yung pinaka-basis ng ating pagbibigay. Yung 10% sa ating Panginoon and then yung 90% ng kinikita natin sa atin. Pero dahil tayo pong lahat ay pinagpapala ng ating Panginoon, pagdating sa New Testament, meron na po tayong tinatawag na offering. So hindi lang 10% yung binibigay natin sa ating Panginoon, pero dahil mahal natin siya, magbibigay pa tayo ng higit doon. Di ba po sabi sa 2 Corinthians 9:7, magbigay kayo ayon sa inyong kalooban, malubog sa loob at di napipilitan lamang. At yung pangatlo po, yung pledge o yung pangako. So sa Judges, hindi ko na po babasahin yung story, pero sa Judges po, doon po natin makikita kung gaano kahalaga na sundin natin yung ating mga pangako sa ating Panginoon. Kung kilala niyo po si Jephthah, so si Jephthah po yung sasabak sila noon sa digmaan at pinangako niya sa ating Panginoon. Sabi niya, panalunin mo lang kami sa laban na ito, Panginoon, at ihahandog ko sa iyo yung una kong makita pagbalik ko dito sa bayan namin. And then, to cut the long story short, nung pagbalik niya po sa bayan nila, ang sumalubong sa kanya yung anak niya, yung kaisa-isa niyang anak. Pero dahil pinangako niya yun sa ating Panginoon, inalay niya pa rin po, hinandog niya sa ating Panginoon yung kanyang anak. So sa lahat po ng ito, sa tithes, offering, and pledge, ano po ba yung dahilan? Bakit tayo nagbibigay sa ating Panginoon? So why we give? Una, to show our faith. Pangalawa, to show our love sa ating Panginoon. Pananampalataya, dahil kagaya po ng babaeng balo, bagaman siya ay mahirap, dahil naniniwala siya sa ating Panginoon, hindi siya pababayaan, binigay niya po yung kanyang ito po. At to show our love, hindi po ba sinabi ko kanina, ang Diyos ang unang tumubos sa ating mga kasalanan at tayo magbibigay sa Kanya dahil una niya po tayo pinagpala. So, the Lord's promise. So, ano po yung makukuha natin in return sa mga pagbibigay po natin ito? So, ito na po, dito na po ako magtatapos. Sa Philippians 4:19. So ito po yung pagpapala na pangako ng ating Panginoon kung tayo ay tapat na magbibigay sa Kanya. Sige po, basahin po natin sa Philippians 4:19. Sabi po dito, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory. So hindi po sinabi dito na yung bahagi lamang ng kailangan natin, hindi rin po sinabi dito na yung mga luho natin o yung mga kagustuhan lang natin. Bagkus lahat ng pangangailangan natin habang tayo ay nabubuhay, isusupply ng ating Panginoon. Pagkat siya, ang Diyos na mayaman, He is abundant and rich in glory. So, as a conclusion point, application, dahil mahal tayo ng ating Panginoon, let's imitate Christ's love, which He willingly and freely gave His life for us, and so we must offer Him our work willingly and freely also. So, bago po tayo manalangin, hawakan niyo nga po ang inyong mga dibdib. Ayan. And then, pikit po tayong lahat. At kakasabit po natin ang ating Panginoon. Sabihin po natin, Panginoon, pagpalain mo po ako. Nang sa ganon, mapagpala po kita sa mga
pagpapalang ibibigay mo sa akin. Ayan, sige po, dilat na po tayong lahat. So yan pong pangako na binigkas natin sa ating Panginoon. Once God bless us, pinangako po natin na i-bless din natin ang pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pagpapala na ibibigay niya po sa atin. So, tayo po yung mukhang pumikit at tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po yung nagpapasalamat sa iyo. Kami po yung lubos na nagagalak na muli na naman, Panginoon. Kami hindi na kumurito sa iyong bahay panambahan upang kami makapaghandog sa iyo sa pamamagitan ng mga yaman na at pagpapala na binibigay mo po sa amin. Patawad, Panginoon, kung minsan kami po yung nag-aalinlangan at nag-aalangan sa pagbibigay sa iyo. Patawad, Panginoon, kung minsan nawawalan kami ng pananampalataya at hindi kami nagtitiwala sa iyo. Ngunit maraming salamat po dahil patuloy mo pa rin kami pinaalalahanan na ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. You are Jehovah Jireh, and nothing is too hard for you. Ano man ang aming pangangailangan, kayang-kaya mo po itong ibigay. Ang dalangin ko po sa bawat isa, nakikita mo po ang kanilang mga puso, kung paano po sila nagbibigay sa iyo. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang kalagayan. Bagamat maraming alalahanin, maraming bayaran po kami na dapat bayaran, ngunit Panginoon, tapat ang iyong mga lingkod na nagbibigay sa iyo, walang labis at walang kulang. Ang dalangin ko po, idantay mo pong iyong mapagpalang kamay sa kanila at patuloy, Panginoon, na mamangha sila kung paano ka kumilos sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng provision mo, sa pamamagitan ng blessing, at sa lahat, Panginoon, na gagawin mo po kung paano mo pagpapalain ang kanilang kabuhayan at lahat ng source of income po namin. I pray, O God, and I declare financial breakthrough po sa bawat na nahihirapan ngayon sa pinansyal. Ikaw po ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga pagsubok na aming kinakaharap. At Panginoon, kayang-kaya mo po na lutasin ito. Maliit na halaga lamang, Panginoon, sa iyo ang lahat po naming bayarin, ang lahat po ng aming pangangailangang pinansyal. Kaya Panginoon, sa iyo na po namin tinitiwala ang lahat at maging Panginoon sa lahat po ng maliliko. Ang dalangin ko po'y magamit lamang ito para sa ikalalago ng iyong ministeryo at Panginoon, patuloy lamang na magamit ito para Panginoon i-share ang iyong gospel, patuloy Panginoon na maabot ang lahat ng mga tao Panginoon sa pamamagitan ng mga salabing ito at patuloy Panginoon na lumago ang iyong simbahan sa pamamagitan po nito. So yun po namin tinitiwalang lahat, maging mga bibilang po nito, bigyan niyo po sila ng karunungan, maging ng kalakasan ng sa ganun Panginoon, mapangasiwaan po nila ang mga yamang ito na pinagkatiwala mo ng maayos. So yun po namin tinitiwalang lahat sa iyong papuring pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Hallelujah! Bago po natin mapanood yung video, i-welcome po muna natin ang ating pong first-timer na si Sister Ray Ann K. Galvez po. Sige po, makikita niyo po si Sister Ray Ann. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Ayan. So, ito po, na-attenan niyo po na church ay Amanda Strong Jesus Build the Church Ministry ay full gospel po at Bible-based po na church. Ang atin pong mga ang atin pong pinaniniwalaan yung mga gospel po na nakasulat po sa Bible. So, kayo na po ba ang ating video? Yan. So, sige po tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po ay mag-close na sa prayer. Bago po tayo umuwi po mamaya, mag-ano po muna tayo, sharing lang po tayo ng mabilisan, tas kakain po tayo. Sige po, tayo po ay mag-close na po in prayer.